Hebreo, 7 kabanata. Ang Melkisedek na ito ay hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos. Nang pabalik na si Abraham mula sa pagpuksa sa mga hari, sinalubong siya ni Melkisedek at siya ay binasbasan nito. Ibinigay ni Abraham kay Melkisedek ang 10 bahagi ng lahat ng nasamsam niya mula sa labanan. Ang unang kahulugan ng pangalang Melkisedek ay hari ng katuwiran. At dahil siya'y hari din ng Salem, ibig sabihin siya ay hari ng kapayapaan. Walang nababanggit tungkol sa kanyang ama at ina o sa angkang pinagmulan niya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan. Tulad ng anak ng Diyos, siya'y pari magpakailanman. Tingnan ninyo kung gaano kadakila si Melkisedek. Ipinagkaloob sa kanya ni Abraham na ating ninuno ang 10 bahagi ng nasamsam niya mula sa labanan. Ayon sa kautusan, ang mga pari mula sa angkan ni Levi ay inutusang kumuha ng mga ikapo mula sa mga Israelita na kanilang mga kapatid, kahit ang mga ito ay mula rin kay Abraham. Si Melkisedek ay hindi kabilang sa lipi ni Levi, ngunit tumanggap siya ng 10 bahagi mula kay Abraham at pinagpala niya ang taong ito na pinangakuan ng Diyos. Hindi maipagkakaila na ang nagbibigay ng basbas ay mas dakila kaysa kanyang binabasbasan. Ang mga Levita na tumatanggap ng 10 bahagi ay may kamatayan, ngunit buhay si Melkisedek ayon sa kasulatan. Kaya't masasabi na rin na maging si Levi na tumatanggap ng 10 bahagi ay nagbigay rin ng 10 bahagi sa pamamagitan ni Abraham. Sapagkat masasabing si Levi ay nasa katawan pa ng kanyang ninunong si Abraham nang ito'y salubungin ni Melkisedek. Batay sa pagkapari ng mga Levita, ang kautusan ay ibinigay sa mga Israelita. Kung ang pagkapari ng mga Levita ay walang kapintasan, hindi na sana kinailangan pa ang ibang pagkapari na ayon sa pagkapari ni Melkisedek at hindi ayon sa pagkapari ni Aaron. Nang baguhin ang pagkapari, kinailangan ding baguhin ang kautusan. Ang ating Panginoon, ang paring tinutukoy dito, ay kabilang sa ibang lipi, kung saan ay wala ni isa man na naglingkod bilang pari. Alam ng lahat na ang ating Panginoon ay mula sa lipi ni Juda, at tungkol sa liping ito ay walang sinabi si Moises tungkol sa mga pari. Ang bagay na ito ay lalo pang naging maliwanag na magkaroon ng ibang pari ayon sa pagkapari ni Melkisedek. Naging pari siya dahil sa kapangyarihan ng buhay na kailanmay hindi matatapos, at hindi dahil sa lahing pinagmulan na itinatakda ng kautusan, sapagkat ito ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya. Ikaw ay pari magpakailanman, ayon sa pagkapari ni Melkisedek. Kaya nga, inalis ang naunang alituntunin dahil sa ito'y mahina at walang bisa, sapagkat walang sino mang nagiging ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Higit na mabuti ang bagong pag-asang tinanggap natin ngayon, sapagkat sa pamamagitan nito'y nakakalapit na tayo sa Diyos. Ang Diyos ay hindi nanumpa nang gawin niyang pari ang iba, ngunit nanumpa siya nang gawin niyang pari si Jesus, ayon sa sinabi niya. Ang Panginoon ay sumumpa at hindi siya magbabago ng isip. Ikaw ay pari magpakailanman. Dahil sa pagkakaibang ito, si Jesus ang siyang katiyakan ng mas mabuting tipan. Bukod dito, kailangan noon ang maraming pari dahil namamatay sila at hindi nakakapagpatuloy sa panunungkulan. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman, kaya't walang katapusan ang kanyang pagkapari. Dahil dito, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman
upang mamagitan para sa kanila. Sa makatuwid, si Jesus ang pinakapunong pari na kinakailangan natin. Siya'y banal, walang kasalanan ni kapintasan man. Inihiwalay sa mga makasalanan at itinaas sa kalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga pinakapunong pari na kailangan pang mag-alay ng mga handog araw-araw. Unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsan lamang naghandog si Jesus at ito'y pang magpakailanman. Nang ihandog niya ang kanyang sarili, ang kautusan ay nagtalaga ng mga punong pari na may mga kahinaan. Ngunit ang pangako ng Diyos na may panunumpa na dumating pagkatapos ng kautusan ay humirang sa anak na walang kapintasan magpakailanman.